beloved Boss Mike Cervera. Eto, pakinggan nyo mga kababayan ha. Ano sabi rito ni Rason? Pasok! Invest naman kami sa buong mundo pero ang Philippines, isa sa pinaka-attractive ngayon. Hindi, just be patient. Things will get better. Gagandang under the administration. Sigurado yon. Ang laki ng problema na inherit ni BBM So, medyo mabigat yung trabaho niya. Boom! Narinig mo yon, Digong? Sabi ni Rason, ang laking problemang iniwan mong inang-ina ka. Tapos tumatahol ka pa. Daig mo pang asong ulol. Nakasama ni Bato. Di ba mga kababayan? Kita nyo? Yung mga negosyante, ito di ba madalas kong sabihin sa inyo, maraming negosyante ngayon, maliit na negosyante, mapagitnang negosyante, at mga malalaking negosyante, walang reklamo sa pamamalakad ni Pangulong Bongbong Marcos. Kay Digong, nako, Diyos ko po, tinamaan ng lintik, lahat problemado. Diba? Yan ang sinasabi ko si Digong, alam nyo, hindi ko ba alam kung sa katandaan? Hindi ko ba alam kung sa nararamdaman? Diba? Mahirap. Ang hirap unawain na ni Digong. Oo, kaya hindi ko na masisisi si Argo Bingot kung bakit bumaliktad na. Si Argo Bingot bumaliktad nga. Bumaliktad na. Ano sabi rito? Ulitin natin. Invest naman kami sa buong mundo pero nag-i-invest kami sa buong mundo. Sabi nung business tycoon. Business tycoon yan. Diba, Maring Mary Jane, Rowena? Sino pa? Sa inyo pong lahat, ha? Shout out. Nag-invest naman. Pero bakit? Philippines, isa sa pinaka-attractive ngayon. Ang Philippines, isa sa pinaka-attractive ngayon na paglagakan ng investment. Di ba? Grabe. Di ba tama yan, Boss Mike. Ang sabi ni Rason, karamihan ko na naririnig dito on ice sa Pilipinas ngayon in terms sa negosyo ang mga negosyante ngayon. Totoo yun. Mga boss, lahat ng mga kaibigan ko, mga negosyante. Mamayang gabi, doon, makikipag-meeting na naman ako sa kanila. Yung mga kaibigan ko, pagka nagyaya ng Starbucks, hindi rito sa Pilipinas. Mike Cervera, dito tayo. Lumipad ka rito, dito tayo magkakape. Ganon! Shoutout sa mga taga-Antique daw. Yung mga kababayan namin dyan sa Antique, ha? Taga-Antique po ako. Sa mga hindi nakakaalam. Dami kong probinsya Di ba? Sa Igana, Antique, San Jose. Kita nyo, alam ko. Ano pa sabi rito? Hindi, just be patient. Things will get better. Gagandang under the administration. Sigurado. Digong, ang sakit niyan. Pag naririnig ni Digong ito, mga kababayan, umuusok ang ilong niyan. Gaganda. Umaasa itong mga negosyante na gaganda palalo, Kati Binag. Pero si Kati Binag hindi na, papangit na ng gusto. Papangit ng papangit. Grabe. Sige, tuloy. Ito yun. Ang laki ng problema na inherit ni BBM So, ang laki ng problemang minana. Nino? Ni Pangulong Bongbong Marcos natin. Sa totoo lang, sobrang laki. Ay di ba? Ilang trilyon yung iniwang utang ni Digong. Imbis na mabawasan, abay dinoble pa. Mga kababayan, saan kayo nakakita ng ganon? Kung maganda talaga ang pamamalakad ni Digong, di sana kahit papano, nakatapyas. Kahit kapiranggot na tulad nila. Nakatapyas sana ng kapiranggot sa utang natin. Hindi nga. Nadagdagan nga. Hindi lang nadagdagan kundi na doble. Lumobo, mga kababayan. Sing laki ng tiyan ni Roque. Di ba? Ano yung pinagsasabi nila? Lalong-lalo na ni Digong.
Tapos ngayon, alam nyo, abay ginagamit na rin ng Diyos. Ni Digong, ha? Ginagamit na rin ng Diyos ni Digong. Na kailan lang, nung panahon na nanunungkulan, abay minumura ang Diyos. Tapos ngayon, gagamitin mo na ang pangalan ng Diyos. Talaga bang minana mo na yung katangian ni Kibuloy? Mula ba nung ikaw na ang naging tagapamahala ng KOGC? Ikaw na rin ang pumalit kay Kibuloy sa paggamit ng pangalan ng Diyos? Grabe. O, sige, tuloy muna natin to. Medyo mabigat yung trabaho niya. Pero bigyan natin. Oy, Sed Rumingan. Maring Juliet. Oy, sa inyo pong lahat, shoutout ha. Medyo tinitipid ko lang yung boses ko. Kagabi, ikwento ko lang bago natin ito ituloy. Kagabi, pagkatapos kong mag-live, hindi ako makatulog. Nando doon si Sed Rumingan. Oo, nandiyan dyan. Scroll akong ganon, wala akong magawa. Oo. Ate B, nag-chat mo ko. Hahagurin kita ng dila ko. Pero kailangan ipaalam mo kay Jen Angeles ko. Ha? Hindi ako makatulog. Kasi nga iniisip ko yung meeting mamaya. Sa totoo lang, napapagod na akong biyahe. Nakakapagod kaya. Biyahe rito, biyahe ron. Lipad dito, lipad doon. Nakakapagod. Oo. O di, eto na. Scroll akong ganon. Hala ka, nag-post ako. Ang sabi ko lang naman, sa Davao, bawal manigarilyo. Pero, pag manyakis ka, legal, pwede. Ipagtatanggol ka pa. Abay, maraming mga nag-comment, kung ano-ano sinasabi. Bangag, bakla. O di sabi ko, oo, bakla ako. May problema ka ba sa bakla? O, di ba? Sabi ko pa nga, bakla yan. Sabing ganon. Ang tinanong ko sa kanya, si Rocky ba tinutukoy mo? Di ba? Kasi si Rocky ay may issue ng bakla. Di ba na, mga kababayan? O, ngayon, abay, nag-ano kami. Oo, nando doon si Sed Rumingan. Ewan ko yung mga iba kung nando doon. Doon sa page. Kasi matagal ko nang hindi nabubuksan yung page. Yung admin naman, post kasi ng post doon. Nag-post lang ako ng isa di tinuloy-tuloy ko na, nanggigil ako. Lalong nagalit. Nung wala nang masabi, abay, binlock na ako. Tapos, lumayas bigla. Anak ng pating na yan. Pupunta kayo sa mga channel ko, sa mga page ko, sa mga social media platform ko. Abay, bawal ang pikon. 'Di ba? Pero may nagpapakilalang makajus pero mura ng mura hindi naman ako. Puro na lang lagi sinasabi ko, mahal kita. I love you po. O, 'di ba? I love you po. Ganon, ay pikon na pikon talaga, Bakit ba kayo mga ganyan, Eto si Seth. Hoy, matulog ka na, hoy! Ikaw di ka natutulog, Di ba, mga kababayan? Pikon na pikon sila, Aminado naman, bakla ako. Bakla na ako. May problema pa ba? Paulit-ulit na lang. Ayaw nila nang umaamin. Gusto itanggi ko. Anong klaseng mga pag-iisip meron tong mga to? Inaamin ko na nga. Juliet, hanapin mo, Boss Mike. Hindi, Mike Cervera Vlog. Yung Vlog B, ganon. Sa FB. Inaamin ko na nga Di ba? Ayaw nila. Parang gusto yata wag mong aminin. Parang si Roque, hindi umaamin. Ay, nako. Kakatuwa yung mga Tapos sabi ko, ganyan talaga mag-isip. Ang pagmamay-ari na ni Kibuloy ang kaluluwa. Halak ka! Biglang lumayas. Galit bigla.
Ay, hindi pag-aari ni Kibuloy. Tapos pinost ko yung sinasabi ni Kibuloy. Oh, ha? Ako na nagmamay-ari ng mga kaluluwa nyo. Lalong nagalit. Naniniwala kay Kibuloy tapos ayaw magpasakop na pag-aari yung kaluluwa niya. Diba? Basag. Oo. Sige, tuloy na natin to. Mga nang ba? Ha? Nang, alam niyo yung nang? Said, mangmang ka pala doon. Sabi ni RG Sulit, oh. Wala, lagot ka, Shed. Ha? Yari ka dyan. Sige, tuloy. Ng konting pasyensya at gaganda din ng buhay ng lahat. Maraming salamat po. Tingnan mo sa Amerika, tingnan mo sa Europe, mga pa, sa France, Netherlands. Magugulo ang Sinasabi niya, mas maswerte pa pala tayo sa mga politiko natin ngayon? sa ngayon panahon, mas stable dito, lalo na yung buong Southeast Asia, ang pinaka-stable na region sa politika ngayon. Ano po Improving at Narinig ninyo. Hindi alam ni Digong yan. Lalong-lalo na si Sara. Na mas maganda pa ang takbo ng ating ekonomiya, ng ating bansa kaysa sa iba na mga tinitignan nila na napakaganda. Di ba? Mind new ko. Thank you naman. Diyos ko, ito na yung kape. Oo, pinagtimpla na ako ni Jen Angeles. Oo, hindi ho iba nagtimpla. Si Banat Bay nandito na naman. Ha? Gusto magbaklaan ba tayo? Hoy! Ikaw naman kasi umamin ka na. Kayo kasi ayaw nyong umamin. Pwede namang umamin. Hindi naman kayo makukulong matagal pa. Di ba? Umamin na kayo habang pa. Oy, Sed. Oy, tropa yan, oy. Oo, malupit mambas yan. Hindi, tropa natin yan. Oo, ha? Mga kababayan, ha? Oy, wag nga, Banat Bay. Maming ka na. Mamaya, yari ka sa akin. Meron ka na naman sinabi, eh. Mas maganda pa. Ang Pilipinas, ulitin natin, para mas maintindihan nyo. Swerte pa pala tayo sa mga politiko natin ngayon? sa ngayon panahon, mas stable dito, lalo na yung buong Southeast Asia, ang pinaka-stable na region. Stable ang Southeast Asia, kasama tayo doon, ha? Mga boss, ha? Huwag kang manggulo. Ha? Nanggugulo yung mga tropa natin dito, eh. Leticia, ha? Sa inyo pong lahat, narinig ninyo, ha? Ibang klase talaga si Pangulo, no? Ano pa? Mas stable ang Pilipinas, ang Southeast Asia, kasama ang Pilipinas, mga kababayan. Politika ngayon. Ano po Improving at gumaganda ang investment climate. Kaya kami nag-i-invest. Ang businessman, pag hindi niya gusto yung environment, yung climate, yung potential na payback ng investment, hindi mag-i-invest yun. Nako, Narinig nyo. Kita nyo, mga kababayan. Totoo yun, ha? Pag hindi natin gusto yung environment ng bansa, no. Diba? Kaya ang mga grupo ni Kibuloy at ni Duterte, pinipilit nilang sinisira. Nagets nyo na ba? Alma Kawili, Ai Chang, Marichu, Randel, Lord Glenn, Leo, Joseph. Nagigets nyo ba? Kaya pinipilit ni Digong, ni Kibuloy, na sirain yung katahimikan, lahat. Dinidestabilize nila yung ating gobyerno. Di ba? Ganon kademonyo yung sinusuportahan ng mga pag-aaring kaluluwa ni Digong ay ni Kibuloy. Di ba? Ang sama, di ba? Ang sama nila. Ulitin natin. Ang businessman, pag hindi niya gusto yung environment, yung climate, yung potential na payback ng investment, hindi mag-i-invest yun. Nako, alam ko. Kita nyo, hindi talaga mag-i-invest.
Oh, 'di ba? Ano mga propaganda nila, mga kababayan? Bangagang presidente. Oh, 'di ba? Tapos tapos ano pa? Kidnapper. Ano pa? Kung ano-ano mga sinasabi, kahit walang patunay. Source nila, si Banat Bay tsaka si Maharlika. Ang bababaw, no? Oh, sige tuloy. Oh, shoutout sa 2,000 mahigit. Oo, pasok. Tito Ricky. Hindi, kasi hindi naman pera ang objective dito eh. Mm. Sa English, building something is more important. Oh, kita nyo? Siyempre kailangan mag-build ka. Ganon din naman ginagawa ni Pangulo. Nung nakaraan lang, napakarami nating pinakitang ginagawa ng Pangulo. Para saan? Sa mga kalsada, sa mga tren, sa transportasyon, pati yung mga subway na ginagawa ng Pangulo ngayon. Oh, ayaw ng mga Duterte yun. Ayaw ni Kibuloy yun kasi gusto ni Kibuloy, siya lang ang magaling gumawa ng kingdom. Ha? Si Kibuloy, sabi ko doon sa post ko, naalala ko na naman. Si Kibuloy, merong kingdom sa langit. Oh, yung mga bagong subscriber Arsinya. Arsinya Magpali. Sa inyo pong mga boss basta shoutout sa inyong lahat. 'Di ba? Si Kibuloy, sinasabi niya meron daw siyang kingdom sa langit, doorknob, diamond. Bakit sa ilalim ng lupa nagtatago? Hala, galit na galit sila. Galit na galit talaga sila, mga kababayan. Ayaw nila ng ganun. Tapos may nag-comment. Oo. Sabi ko naman, baka naman may pulis na nag-aabang sa langit. Kaya ayaw umakyat. Pati si kay Buloy sige, pasok. Kasi kung pera lang, di matagal na, may pera, no? Tsaka nag-invest naman kami sa buong mundo eh. Pero ang Philippines, isa sa pinaka-attractive ngayon. Hindi, just be patient. Isa sa pinaka-attractive ang Pilipinas. Kaya nga mga kababayan, maraming nanawagan ng constitutional reform. Dapat 'yun mabago, mga kababayan, yung mga yung mga magninegosyo rito tapos below 50% lang yung kanila. Biruin mo mag-invest ka ba ng ganon? Yung ang pag-aari mo sa investment mo ay hindi buo. Mahirap 'yun. Abay, biruin mo, hindi ka pa nag-i-invest, talo ka na kaagad. 'Di ba? Hindi tulad ng mga iba, Oh. Napakaganda Sayang lang sayang lang talaga. Sige, tuloy. Things will get better. Gagandang under the administration. Sigurado yun. Ang laki ng problema na-inherit ni BBM eh. So, medyo mabigat yung trabaho niya. Mm-mm. Pero bigyan natin ng konting pasyensya. Konting pasensya. Lisa Nakay, thank you naman Sabi ni Harry Roque, nag-chat si Banat Bay na bakla raw ako, sabi mo. Tinatanong ko lang, Mr. Former spokes. Kamagalit. O kaya pwede ka naman umamin, di ba? Di ka naman makukulong pa. Meron pang Ay, bukas meron kang hearing. At mukhang makukulong ka ron. Oo, may chismis ako Sinungaling ka raw Tapos nakita, nag-live ka pala Ha? Delikado ka, Roque.